Quick video lang tayo for today's video mga tropa. May nag-message kasi sa akin. Nagpapasalamat din siya sa mga content natin dito sa ating YouTube channel. At lahat ng mga materials niya, dun lang niya binibili sa description kung saan yung mga sinishare ko. Mga tropa, eto ang lagi kong sasabihin sa inyo. Yung mga nilalagay ko dyan sa description ng mga link ay sinisigurado ko na legit yan. At dyan lang din ako bumibili. Kung may mga doubt kayo sa mga link na nilalagay ko dyan or kung ayaw nyong bumili dyan sa mga nasa description na link or yung mga nagpa-pop up na mga link dyan, huwag kayong bumili. Do your own research mga tropa and i-make sure nyo palagi na hindi masasayang yung inyong perang pinaghirapan. Dapat i-sure ninyo na 100% talaga as in na ayun yung mismong presyo na materials na bibilihin mo. Ang ibig ko sabihin, kung Epson 121 yung bibilihin mo na printer, kung presyo niya ba talaga 10,000, 9,000, di ba? Yun pala 5,000 lang pala yung pinaka Epson printer na 121. Kaya wag kayong magpapauto sa mga Poncio Pilato na yon. Anyway, ito yung comment niya or message niya sa akin. Kaninang umaga lang to mga tropa. Sabi niya dito sa akin, "Sir, update lang kita sa printer na to." Sabi nila, defective daw pag ganon. Kasi may sinend siya sa akin na video, pinakita niya na bigla lang na umilaw yung kanyang Epson 5290. Take note mga tropa ha, sobrang mahal niyang Epson printer na yan. Sabihin na natin na around 15,000. Mahal na yun mga tropa. Sa akin niya 1,000 lang, mahal na eh. And sabi niya dito, buti na lang legit store na sa link na nilalagay ko or yung mga sinishare ko. Kaya daw merong 7 days replacement tapos 1 year warranty. Medyo hassle sa pagdala sa service center pero at least naayos na. Salamat daw ng marami. Mga tropa, napaka-importante yung mga bibilihan ninyo na mga store, mga legit store. Kahit sa online, okay na okay yan. Kung yung warranty sa may physical store, ganun din yung warranty dyan sa online. Ang kinagandahan lang talaga sa online, sobrang mura dahil wala na silang binabayaran na pinakapwesto, wala silang nararentahan na pwesto, online store, 'di ba? Nasa online lang din sila. Although yung mga stocks nila nasa kung saan man nila nilalagay, 'di ba? Nasa sa kanila na 'yon. Pero napaka-importante talaga na legit yung pagbibilihan ninyo, hindi yung mga reseller na pinapatungan ng malalaking presyo na sa kapalit ng mga peking support emerald, 'di ba? Yung mga buka ng shit na yan. So, sabi niya dito, nasa kanila na daw, nasa service center na daw, and antayin na lang daw yung pinaka-pamalit or kung ano yung i-replace, sa tingin ko, baka abutin din to ng 3 weeks or mga 1 week din. Depende na lang kung magkaroon nga kagad ng replacement. Pero papalitan at papalitan talaga yan pag may mga ganyang scenario. And isi-share ko lang din sa inyo yung video na sinend sa akin. Ganito yung nangyari dun sa pinaka-printer niya. Kapag sinaksak niya to, nakaka-encounter lang siya ng flashing or babilis lang na ilaw dun sa pinaka-LCD. Ayun nakita nyo? Kapag ganyan daw, defective yan at wala na, hindi na totally nag-open. Ako na-experience ko rin yung bagay na yan, kaya naman sinabi ko sa kanya, normal lang. Kasi dito sa amin, medyo maluwag yung saksakan nung pinaka-plug or yung outlet ng kuryente. Kapag nilipat ko siya sa ibang outlet, umu-okay naman siya. Yun nga lang sa akin, medyo may katagalan na at nagamit ko na. At eto naman, dun sa nag-chat sa atin, halos bago lang talaga, 'di ba? Pasok pa siya sa 7 days replacement. Kapag may mga na-encounter kayo na ganyan, huwag ninyong patagalin pa at i-chat ninyo yung pinagbilihan ninyo kung saan man kayo bumili kahit na hindi dyan sa mga link ko. At ang pinaka-importante, i-make sure ninyo na bago ninyo lagyan ng pigment ink yung mga Epson printer ninyo, dapat gumagana at dapat na-open ninyo. Eto good thing, sa tingin ko, original ink yung ginamit pa niyan dito. Kung hindi ako nagkakamali, parang kita ko dun sa pinaka-ink tank niya, original ink yung gamit niya. Paano na lang kung pigment ink ang ginagamit ninyo? Mga tropa ha, warning lang ha, kapag bibili kayo ng printer, bago ninyo salinan ng pinaka-ink, open nyo muna, i-double check nyo muna kung gumagana kagaya nung nangyari na yun. Papaano na lang kung pigment ink yung nakalagay doon, di ba? Wala na. Wala ka ng warranty, hindi mo na mare-replace. Ganyan talaga yung risk. Risky rin talaga mag-pigment ink mga tropa. Kaya make sure kung susugal ka into pigment ink, sure na sure ka talaga
at i-open mo muna yung pinaka-printer mo para ma-check mo kung gumagana, maayos na may power, kasi hindi mo siya ma-test ng pinaka-output bago mo siya lagyan ng ink. Basta i-open mo lang, okay na yon. Kapag nag-print na or hindi mag-print, kapag nalagay mo na yung pigment ink, durog ka na dyan, tropa. Yun na yung sinasabi ko sa'yo. Kapag nag-pigment ink talaga, sugal talaga yan. Anyway, price check muna tayo dito sa Epson printer. Lalong-lalo na, ito yung season na marami tayong pera. May mga 13th month, may mga bonuses. Baka mauto kayo ng mga Poncio Pilato dyan na nag-o-offer ng mga unli support or kung anik-anik na mga buwakan ng shit, diba? Yung mga hard-earned money ninyo, ingatan ninyo na hindi kayo mauto ng kung sino-sino. Again, research is the key. Alamin nyo kung tunay ba yung presyo ng mga binibili ninyo. Kung doubtful kayo sa mga bagay-bagay, hanapin nyo lang yung pinaka-Epson na store. Kagaya nito mga tropa. Official store ng Epson. So makikita naman ninyo dito, Epson Lazmall. Kapag ganyan, mismong Epson yan, at kapag nag-chat kayo dyan, mismong Epson employee, at alam din nila yung mga detalye tungkol sa printer na yon. Kasi minsan na rin akong nag-chat dyan tungkol sa Epson 5590. Ayan. So, kung hindi kayo sure, di ba? Hanapin nyo lang yung Epson na store. And syempre, minsan mataas naman yung pinaka-presyo nila. Maghanap kayo ng alternative na authorized naman ng Epson. Kagaya neto ni Officeworks, may nakalagay sa kanila authorized Epson dealer. Di ba? Kumbaga, reseller sila ng pinaka-printer na yon. Di ba? So, nakikita natin, medyo mura siya. And siguro nagbabari rin yan kung saan yung pinaka-location, 'di ba, nung pinaka-outlet nila or factory nila, 'di ba? Mas mura. So dito kasi sa online store, mga tropa, kaya makikita ninyo 6,000 yan. May mga binabawas diyan si Shopee, si Lazada, or si TikTok. Bukod doon sa pinaka-original price, kaya nagma-mark up sila ng pinaka-original price. Pero etong Epson 121 na to, around 5,000 lang yan, something sa mga mall. So kung makikita ninyo dito sa Epson printer, nagtaas sila ng konti para siguro ma-reach pa rin nila yung pinaka presyo or original price neto. Halimbawa 6,400, i-deduct nila sado yung mga ibang mga deduction or mga promotion, makukuha pa rin nila yung 5,000 something na pinaka-original price. So ganun lang yon, markup sila dito. Ayan, so ganun lang. Kaya ang importante, kung online kayo bibili, gamit kayo ng vouchers. Yun lang talaga. So price check natin, nakita naman natin Epson 121, 64, 65, 61, ito yung pinakamura. Ito yung GWPC, okay rin dito mga tropa. Eto no, ayun no, nakikita ninyo 5,747. Kapag mga ganito yung presyo, malamang sa malamang yan hindi ka na maaagamit ng voucher dyan. Kasi pinaka-original price na siya. Diba? Kung babawas ka pa dito, maaaring malugi na yung pinaka-company na yan. Dudamat na lang sa mga merong online store dyan, alam nyo yung mga binabanggit ko. So next natin na ipa-price check etong Epson 3210. Ayan, 10,000, 8,500, 9,100, 9,450. So dito kung makikita ninyo, medyo mura siya pero hindi natin sure kung authorized reseller ba siya ni Epson. So bakit ba lagi ko sinasabi na dapat authorized lang yung pagbibilihan mo? Kasi mga tropa, may mga senaryo na hindi sa mismong Epson kinukuha, or sabihin na natin yung mga smuggle na printer, 'di ba? May mga ganyang senaryo na hindi yan i-accommodate ni Epson kung hindi ka talagang bumili dun sa mismong supplier or kung sino man yung magpapalit niyan, 'di ba? May mga ganyan, no? Although pares pa rin ng Epson printer, etong store ba to, i-accommodate ba yan nung isang pinaka mismong Epson? So eto iuulit ko. Dun sa nag-comment sa atin, sabi sa kanya, buti na lang daw legit yung pinagbilihan niya. Kasi i-accommodate siya dahil legit. Papaano na lang kung yung pinagbilihan pala nung tao hindi legit store, hindi yan i-accommodate kasi hindi nila sure kung saan nanggaling yung product, na kahit na ganun yung pinaka brand, same brand, hindi yan i-accommodate, diba? Hindi nila alam kung saan nanggaling yan or kung ano man yung serial niyan, baka talon kasa yan, diba? May mga ganyan, talon kasa, no? Yung mga motorsiklo na hindi na binayaran ng full, diba? Tapos ibinenta ulit, di ba? May mga ganyan, nagagets nyo ba? Kaya hindi nila i-accommodate yon. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kaya importante na legit store kayo bibili. Kung doubtful kayo dun sa store na yon, huwag kayong bumili. I-make sure nyo na authorized. Kagaya neto, no, binabalandra nila
JW Summit yung pangalan ng store, nakalagay authorized reseller or dealer. Kapag ka mga ganyan, panatag ang loob nyo dyan na kapag nasira yung printer ninyo, ma-accommodate yan dun sa pinaka-service center. Diba? So, dito naman tayo, ito yung pinakagamit ko na printer, Epson 5290. So far, goods na goods siya sa akin. Ganito yung printer ko ngayon. Ayan, 14,000, 14,400, 15,000. Ayan, ganyan yung binili nung tropa natin na nag-chat. Ayan, kita nyo naman, diba? So, syempre kung ayang printer na yan, napakamahal, kung sa iba mo siya bibili na hindi authorized, kawawa ka mga tropa. Papaano na lang kung kanino mo siya binili? Halimbawa, kay Poncio Pilato na ganito, yung sa idol natin, 'di ba? Accredited ba siya? Authorized dealer ba siya? Yung idol Rappi natin, 'di ba? May mga ganyang bagay. Kung halimbawa masira yan, saan mo itatakbo yan? Kung sa kanya ba or i-accommodate ba yan ni Epson, 'di ba? May mga ganyan. Kaya alamin ninyo, ganyan ka-importante na yung bibilihin ninyo ay authorized dealer talaga. Shoutout dito sa tropa natin na si Murphy. Salamat sa pag-update sa akin. Kung tutuusin mga tropa, no? 'Di ba? In-update pa niya talaga ako. And syempre, i-share ko na rin sa inyo to yung experience niya kasi it is a good content. Sobrang good neto. Lalong-lalo na sa mga nagda-doubt na bibili sa online ng mga printer. Kasi lagi nilang iniisip yung warranty. May pupuntahan ba sila na store or kung saan sila pupunta na store kapag nasira, 'di ba? So ayan, meron na tayong batayan, 'di ba? Basta accredited or dealer talaga yung pinagbilihan mo, i-accommodate yan, may warranty yan, papalitan yan within the 7 days na sira yung pinaka gamit mo. Ganon kaganda. Kaya safe na safe bumili sa online mga tropa. Sa mga gusto mag-avail ng mga printing products, i-double check nyo dyan sa description yung link or sa mga nagpa-pop up dyan sa videos natin, 'di ba? At research is the key talaga, yan ang pinaka-importante. So dito na natin tapusin yung vlogs natin. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sarili